Kamakailan sinibak sa pwesto si Colonel Audi Mungao bilang commander ng Training Support Group at Training Development Center ng Philippine Army Infantry matapos niyang ipahayag ang pagbawi ng suporta sa kanilang Commander-in-Chief. Hindi pa masabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung anong parusa o kaso ang ipapataw sa kanya dahil patuloy pa ang ginagawang investigasyon. Marami sa publiko ang nagbigay ng halo-halong reaksyon sa ginawa ng opisyal, kabilang ang paghanga at suporta sa ilang netizen. Nauna nang iginiit ng AFP na nananatiling non-partisan ng militar at mahigpit na sumusunod sa chain of command, kaya hindi sila nakikialam sa politika. Ngunit para sa dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales, mainam umano na merong aktibong opisyal ang nagpahayag ng pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ni Gonzales na walang intensyon si Colonel Mungao na magkaroon ng dibisyon ang AFP. Hindi rin umano ito nagre-rebelde sa institusyon. Mabuti naman kasi ang nadinig ko, pinapaliwanag yan na hindi niya gustong hatiin ang Armed Forces. Hindi siya nagre-rebelde sa Armed Forces. Ang inirereklamo niya yung kabulukan ng gobyerno. Sa social media post si Colonel Mungao, sinabi niyang wala na umanong kakayahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pamunuan ng AFP at ang buong bansa. Matatandaan na bago pa ang pahayag ni Mungao, patuloy ang pagsadsad ng ratings ng Pangulo. Bagamat aminado si Gonzales na tama lang na hindi nanghihimasok ang AFP sa usaping politika, hindi anya nito masisisi ang mga katulad ni Colonel Mungao na nagpapahayag ng kanilang hinaing sa gobyerno dahil sa lantarang korupsyon at marami na umano sa loob ng institusyon ang nagrereklamo pero sa tahimik lang na paraan. Sa etiquette ng Armed Forces, hindi sila lumalantad na nagsasabi ng ganyan. Pinararating nila yan sa quiet na pamamaraan. No? Pero ngayon may nagsalita na. Masasabi ko lang, marami sa ating mga sundalo na nagre-reklamo na talaga. Kasi mga karamihan sa ating mga sundalo, mga mahihirap din yan, nakakaranas din sila. Nakikita din nila yung pagnanakaw. Nakikita nila yung abuso ng gobyerno. Nandiyan ang sentiment. Sa huli sinabi ni Gonzales na kung nais ng mga sundalo na sundin ang boses at pulso ng taong bayan, dapat anyang magkaisa ang mga ito. Ang lagi ko lang ipinapayo sa kanila dahil sa ako'y dating defense chief. Huwag silang kikilos ng hati-hati. Kasi pagka naghati sila at nagbakbakan, ay kudita ang lakas niyan. Hindi dapat na kudita ang gagawing aksyon ng Armed Forces. Isa lang naman ang katukulan nila yung idepensa, bigyan ng proteksyon ang kagustuhan ng mamamayan. Kasi yung sovereign will ng taong bayan, mas mataas pa sa Constitution niya. Ang dapat gawin ng Armed Forces ay gawin nilang official na tungkulin nila. Kung sakali makita nila ang mamamayan gusto nang magpalit ng gobyerno, they should say that officially na puproteksyon na nila ang kagustuhan ng taong bayan na magpalit ng gobyerno.